ilaw. May nakita ko sa social media. Hindi na raw kailangan ng araw, basta special ang nutrient solution na gamit mo. Sa mga naging biktima ng misinformation na ito, samahan nyo kami at tatalakayin natin ang photosynthesis. May kumakalat na claim. Hindi gaano kailangan ang photosynthesis kapag gumagamit ng nutrient X. Kung totoo yan, bakit may araw? Bakit may chlorophyll? At bakit lahat ng agronomy textbooks na mga totoong dalubhasa sa agriculture inuuna ang ilaw bago ang formulation? Fertilizer is not equal to energy. Ang fertilizer ay nutrients na nakatutulong sa proseso ng photosynthesis. Pero ang energy, galing yan sa ilaw, or specific sa photons. Kung kulang ang liwanag, kulang ang pagkain na nagagawa ng mga halaman. Resulta, mabagal ang paglaki, manipis at madaling mapunit ang mga dahon. Light Power 101. Ang halaman ay gumagamit ng photon wavelengths between 400 to 700 nanometers. Ito ang PAR or Photosynthetic Active Radiation band. PPFD or Photosynthetic Photon Flux Density naman ang sukatan kung gaano karaming photons per second ang tumatama sa bawat square meter. Within a day, iniipon natin ang photons at kinu-quantify as DLI or Daily Light Integral. Ito ang eksaktong formula kung paano natin mako-compute ang DLI. Sa lettuce, stable na ang quality na kadalasang nasa 12 to 17 moles per square meter per day, nakadepende pa rin sa variety ng lettuce at klima ng nasabing lugar. Kung kulang ang DLI, walang milagro ang kahit anong nutrients. Ang pagkain ng mga halaman ay glucose o sugars. Gumagawa sila ng sarili nilang mga pagkain gamit ang liwanag, carbon dioxide at tubig. In simple terms, ang liwanag ang kalan, ang carbon dioxide at tubig ang mga rekados. Kapag walang kalan, walang mapaglulutuan ng mga rekados ng carbon dioxide at tubig. Sa photosynthesis, light hits the leaves. Then, it turns on the plant's inner power. The plant makes small energy packets called ATP and NADPH. It splits the water in a process called photolysis. Oxygen is released from this process and its byproduct, the very oxygen that we breathe in. The electrons and hydrogen from water are loaded onto what you call NADP+ to form NADPH. Using ATP and NADPH, the plant converts CO2 from the air into sugars. Sugar is the plant's food and energy source. At kapag walang araw o kahit na anong ilaw, gutom ang aabutin ng mga tanim. Kung kulang ang liwanag, kulang ang magagawang sugars na siyang pagkain ng mga tanim. Kaya mahina, madaling malusaw ang mga dahon. Kahit plus version pa ang iyong gamitin, kahit taasan mo pa ang easy, pag ang laging tanong ng mo ay ano ang natsun mo? Ano ang natsun mo? Ano ang natsun mo? Ano ang natsun nyo? Ano ang natsun mo? Ano ang natsun nyo? Ano ang natsun nyo? Precision in agriculture requires science. If there's no light, then there's no photosynthesis. If there's no photosynthesis, then there will be no food for the plants. In a real case situation, ito ay problema na nilapit sa akin. Ang lettuce ay magaganda sa picture, pero nang naani, mahina ang mga dahon. Pagkatapos, mahugasan, lusaw ang mga lettuce. Ang lettuce ay karaniwang malalaki ang dahon, lalo na kung ginagamitan ng NH Biocalmag. Tumatagal kahit refrigerated as full heads or processed in bags. Ang may sala, kulang sa pailaw at napaniwalang ang nutrient solution ay pwedeng palitan ang function ng photosynthesis. Ang grower binigyan ng payong taasan ng easy.
Dahil tinaasan ng EC, nag-compete ang mga nutrients sa pagdaloy sa lettuce. Nutrient antagonism or osmotic lockout ang tawag dito. Ang resulta, bagamat walang manifestation ng deficiency sa kulay, mahina ang mga dahon, madaling mapudit. Isinauuli ang mga lettuce ng customer at nalugi. In lettuce cultivation, NutriHydro offers precision cultivation methods. Makakaasa kayo na hahanapan natin ng paraang mapanumbalik ang sigla, mapabilis ang paglaki, at mapabigat ang inyong mga tanim. Precision cultivation requires a mindset of determination and doing what is right. Magtanong sa comment section kung paano sumali sa NH Mentorship Program. Excuse me.